Magandang gabi po sa inyong lahat. At Wednesday na naman po, tutuloy po natin yung ginagawa po natin pagbabible study pag Wednesday. Ganun din po ay paalala rin yung pagpapanalangin sa isa't isa. Pwede rin po yung gawin kahit hindi po Wednesday. Panalangin po natin yung bawat isa. Ang talata po na pag-aaralan natin ay matatagpuan sa Mateo, Kapitulo 4, talatang 1 hanggang 11. Matthew chapter 4, verses 1 to 11. Ganito po yung sinabi sa Mateo 4, Kapitulo 1, talatang 11. Si Jesus ay inihatid ng Espiritu Santo sa ilang na lugar upang tuksohin ng dyablo. Matapos mag-ayuno ng 40 araw at 40 gabi, nagutom siya at nilapitan siya ng manunukso at sinabi, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, iutos mong maging tinapay ang mga batong ito." Nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos, sagot ni Jesus. Dinala siya ng diablo sa bayang banal at pinatayo sa taluktok ng templo. Ang sabi nito, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka, pagkat nasusulat, magbibilin siya sa kanyang mga anghel tungkol sa iyo, at aalalayan ka ng kanilang mga kamay para hindi ka mapisod kahit sa isang bato." Sinabi sa kanya ni Jesus, nasusulat din naman, "Huwag mong tuksuhin ang Panginoon mong Diyos." Dinala siya ng diablo sa isang mataas na bundok. Ipinatanaw sa kanya ang lahat ng kaharian sa sanlibutan, pati ng kayamanan ng mga ito. Sinabi ng diablo, "Lahat ng nakikita mo ay ibibigay ko sa iyo kung magpapatira pa ka sa harap ko at sasambahin ako." "Lumayo ka sa akin, Satanas," sagot ni Jesus, "pagkat nasusulat, sa Panginoon mong Diyos, sasamba ka at siya lamang ang iyong paglilingkuran." Nang magkagayon si Jesus ay iniwan ng diablo, dumating ang mga anghel at pinaglingkuran siya. Makikita po natin dito na bago tuksohin ang Panginoong Jesus ay ang banal na spirito ang nagdala sa kanya sa lugar na yon. Sa makatwid, yung Holy Spirit ang nagbigay ng direksyon papunta sa lugar na kung saan tutuksohin ang Panginoon. Sa buhay din po natin at sa buhay ng mga mananampalataya, makikita po natin na yung katotohanan sa mga salita po ito, na yung lugar, na yung direksyon, pag ginabayan ng banal na spirito, ay hindi sa pawang masasayang lugar o sa tinatawag na bed of roses, kundi darating ka, ilalagay ka sa isang sitwasyon na kung saan susubukin ang pananampalataya mo. Susubukin ang pagsunod sa Panginoon. Susubukin ang pagsunod sa Kanyang salita. So, yun po yung nangyari sa Panginoong Hesus dito. Susubukin yung Kanyang pagsunod sa Ama, susubukin yung Kanyang pagsunod sa salita ng Diyos. At mapapansin po natin, sabi sa verse 2, siya po ay nag-ayuno, nag-fasting ng 40 days. Ibig sabihin, gutom na gutom po siya. At kailangan niya sa pagkakataon ito, marahil, dahil tapos na siya mag-fasting, ang kumain. At dito po, sabi sa verse 3, lumapit yung manunukso at nanukso, siyempre.
At ang dahilan kaya nanunukso ay hindi para gawin yung kalooban ng Diyos, kundi para masuway ito. Kaya sinagot po ng Panginoong Hesus, ganito po kasi yung sinabi nung nanunukso, kung ikaw ang anak ng Diyos, iutos mong maging tinapay ang mga batong ito. Verse 4, nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Ito po yung tugon ng Panginoong Hesus. Para po bang sinasabi niyang may dalawang bagay na ikinabubuhay o namubuhay ang tao para kumain, uminom, at para makinig at sumunod sa salita ng Diyos. Karaniwan po, pag tayo'y nagugutom, may mga pagkakataon po na hindi natin magagawa yung kalooban ng Diyos para lang lagyan ng laman yung kumakalam nating sikmura. Gusto ng tao yung pagkain. Kahit ako gusto ko po yun eh. Kaya lang po, hindi ginugusto ng tao yung salita ng Diyos. Kasi tingnan po natin kung talagang gusto natin yung salita ng Diyos. Kung magkasing halaga sila, kung kumakain tayo ng 3 beses sa loob ng isang araw, kung magkasing halaga sila, dapat 3 beses din tayo nagbabasa at nagsasakamuhay ng salita ng Diyos. Pero hindi po ganoon yung nangyayari. Karaniwan, kain dito, kain doon, yung salita ng Diyos, napapabayaan po natin kahit po sa mga mananampalataya na. At iyan po talaga yung nangyari sa tao nang tuksuin si Eva. Ang salita ng Diyos na dapat niyang sundin at pag-isipan, huwag kainin. Pero sabi po doon, nang makita ng babae na masarap kainin ang bunga nung ipinagbabawal sa kanyang kainin, kumuha siya nun at kinain. So, ganun po yung nangyari. Mas nagustuhan yung pagkain kaysa po yung sa salita ng Diyos. Ang sagot po ng Panginoon kay Satanas dito, doon sa nanunukso, magkasing importante lang yung pagkain at yung salita ng Diyos. Na kung paano ginagawa natin palagi yung pagkain, dapat din alam natin, binabasa natin at sinasagawain natin palagi yung pong salita ng Diyos. So, yun po yung unang bagay. Yung sumunod po, verse 5. Dinala po siya ng manunukso sa tuktok ng templo at sinabihan. Ang sabi po sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka pagkat nasusulat, magbibilin siya sa kanyang mga anghel tungkol sa iyo at aalalayan ka ng kanilang mga kamay para hindi ka matisod kahit sa isang bato. Ito pong sinabi ng manunukso ay kinote mula sa awit 91 verses 11 to 12. At kung babasahin po natin, ito pong kabanatang ito ng awit, kapitulo 91. Ang sinasabi po rito, yung nananatili at sumusunod sa Panginoon, ang Diyos ang magpoprotekta. Hindi po sinabi na magpatihulog ka
para patunayan yung protekta ng Diyos. Na para bang ang dating, sige nga, siguraduhin mo nga. At ang sagot ng Panginoong Hesus, Deuteronomy chapter 6 verse 16, na may relasyon din po ito sa Exodus chapter 17 verse 7, na ito po ay paalala ng Panginoon sa mga Israelita na kahit nakita po nila yung himala ng Diyos, yung mga miracles at yung mga ginawa ng Diyos na paglaban sa kanilang mga kaaway ng mga mahimalang bagay, nung ang mga Israelita po sa panahong ito ay nauhaw, sabi po nila, sige nga, kung kasama talaga natin ang Diyos, bakit tayo nauuhaw? Parang pinaringgan nila ang Diyos at parang naniniguro sila na, kasama ba natin talaga ang Diyos? Para ata tayo mamatay sa uhaw Parang ganun po yung kanilang pananalita. Pwede naman sana silang diretso lang humingi sa Panginoon at sabihin yung kanilang kailangan. Bakit kailangan pa nung para silang nagiging sigurista? Yung tao po, laging ito yung gusto, nakakasiguro. Sigurista. At kahit sa Diyos, ganoon din yung gusto. Sige nga, gawin mo nga ito para maniwala ako sa iyo. Para bang hindi sapat na basahin ang salita ng Diyos, pag-aralan ito at gawin. Para bang yung requirement nilang gano'n, inilalagay ng requirement sa harapan ng Diyos. Kaya, nakita ito ng Panginoon sa mga Israelita. Kaya sabi ng Panginoon, sinagot sila doon sa panahon ni Moises, huwag niyo kong subukan. Ibig sabihin ng Diyos, ayaw niya na ito. Hindi niya gusto yung ganong bagay. Hindi niya kalooban yung ganong bagay. Kaya yun po yung isinagot ng Panginoon sa panahon ni Moises. At nang ang Panginoong Yesus ay napaharap sa ganitong tukso, kinote niya yung talatang ito sapagkat hindi rin gusto ng Panginoon yung ganong bagay. Kaya sinabi niya, huwag mo kong subukan. Hindi niya yung sinabi na sa usapin ng tao na malilintikan ka sa akin, huwag mo kong, hindi po. Kundi meron pong istorya yun na nasa Exodus chapter 6 verse 16 o chapter 17 verse 7 tsaka Deuteronomy chapter 6 verse 6. So iyon po yun yung sinasabi ng Panginoon. Pagdating po ng verse 8 at 9, sabi po rito, dinala siya ng dyablo sa isang mataas sa bundok. Ipinatanaw sa kanya ang lahat ng kaharian ng sanlibutan ito, pati ng kayamanan ng mga ito. Sinabi ng dyablo, lahat ng nakikita mo ay ibibigay ko sa iyo kung magpapatira pa ka sa harap ko at sasambahin ako. So, nasa mataas sa bundok, natanaw yung lahat ng kaharian, natanaw yung lahat ng kayamanan sa buong sanlibutan. Ito po yung pagkakasabi rito. At pagkatapos, inalok po ito sa Panginoong Hesus. Dalawang bagay yung inaalok po sa kanya. Pinakamataas na posisyon kasi paghahari sa buong mundo. At pangalawa, kayamanan. Lahat ng kayamanan sa buong mundo, iniaalok po siya. Pero, ang kasunduan, sasambahin yung manunukso. Kaya ang sagot po ng Panginoong Hesus, lumayo ka sa akin, Satanas, sagot ni Hesus, pagkat nasusulat, sa Panginoon mong Diyos sasamba ka, at siya lamang
ang iyong paglilingkuran. Alam po ninyo, lahat ng tukso rito, kung papansinin po natin, malakas ang dating, malakas po ang apil sa tao, pagkain, sigurista, posisyon, at kayamanan. Ang Panginoong Hesus, nung nagkatawang tao po siya, kung babasahin po natin sa Philippians chapter 2, hindi niya po ginamit yung kanyang pagka-Diyos, yung kanyang pagiging tao, yung kanyang ginamit. So, malakas din yung appeal nito sa kanya. Kaya, ang kagandahan lang, sabi rin sa Philippians chapter 2, nagpasakop siya sa Diyos, sa Ama, hanggang kamatayan. At sa kanyang mga sagot, lahat po ito, pagsunod sa Diyos, pagpapasakop sa Diyos. Iyan po yung dahilan kaya po tayo bumabagsak kahit mga mananampalataya sa mga tukso. Pag hindi tayo nagpapasakop at hindi tayo sumusunod sa salita ng Diyos. Kaya po sa verse 11, sabi po rito, na magkagayon si Jesus ay iniwan ng dyablo, dumating yung mga anghel, at pinaglingkuran siya. Sa madaling salita, nalampasan niya po yung kinaharap niya, napagtagumpayan niya po. Makikita po natin dito, may mga pagkakataon na hindi tayo nasa bed of roses. May mga pagkakataon na sinusubukan yung ating pananampalataya at pagsunod sa Diyos. Na doon po makikita, katulad ng ginawa ng Panginoong Hesus. At doon lalabas yung sumusunod at hindi sumusunod sa salita ng Diyos. Yung magtatagumpay at hindi po magtatagumpay sa ganung sitwasyon. Sabi ko nga po kanina, malakas ang hatak. Walang tuksong hindi malakas ang hatak sa tao. Lahat po yan malakas sa pagkakagusto ng tao. Kasi kung hindi yan malakas sa gustuhin ng tao, walang babagsak dyan. Ay, ayoko naman yan. Pero dahil malakas po yan sa pagkakagusto ng tao, kaya po may bumabagsak. Yun nga po, mamimili tayo pag nandyan po tayo sa ganyang sitwasyon. At nawa po, gawin natin yung halimbawa na iniwan dito ng Panginoong Hesus. Tayo po'y manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa inyo pong salita na napag-aralan po namin. Tunay nga po na masunod namin ikaw at yung halimbawa po ninyo sa sitwasyon na kung saan ay nakakaharap po kami ng mga pagsubok. Dalangin po namin ito sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Muli po aming inikayat ang lahat na ipanalangin po natin ang isa't isa. Tayong lahat po ay nakakaranas ng iba't ibang mga pagsubok ngayon, lalo ng buong mundo. Ipanalangin po natin ang isa't isa, kamustahin po natin ang isa't isa upang maging pagpapala tayo at magampanan natin yung ating responsibilidad sa isa't isa. Kaya po, tayo po yung magpanalanginan at patuloy po tayo na palalimin ang pananampalataya natin sa Panginoon. God bless po sa ating lahat.